Kamusta po mga kababayan? Si Kamanong po, nandito naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang mga kababayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok na ang ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito pong balita nitong nakaraang araw. Ibang klase po, dito po sa pinaka sinasabi po ni dating Pangulong Duterte na pinaka worst rotten, kurap na institusyon sa ating bansa. Ito po, ang tinatawag pong tambaluslos mga tambay ng Vice President ay mananatili raw po dahil daw karamihan daw po ng mga congressman ay gusto pong ibalik sa 20 Congress ang speaker na tinatawag na tambaluslos ng Vice President dahil daw po sa 270 na mga congressman na talagang pipirma yata dito at suportado mga kabayan. Samantalang ang majority ng Pilipino ay sinusuka na po ito at napakababa na po ng trust at approval rating nito sa mga Pilipino. Ayon po sa survey nila yan. 14% na lang po nung nakarang survey niyan mga tambay. 14%. Pero pagdating sa mga buhaya di umano at korap na mga politiko, gustong-gusto yata nila yan mga tambay. Bakit kaya? Nagtatanong na si Kamanong, bakit kaya? Ito po, pakinggan po natin ang balita. Malaki ang tsansa na mananatili si House Speaker Martin Romualdez sa kanyang pwesto pagpasok ng 20th Congress. Ito ay dahil sa tinatawag na supermajority sa Kamara. Nagbabalik si Sandro Ochona. Aabot na raw sa 278 ang bilang ng mga kongresista na nais maging leader ulit ng Kamara ang kasalukuyang speaker na si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ito ay ayon kay Deputy Speaker at Quezon Representative J.J. Suarez. Matapos umanib na rin sa mayorya ang karamihan sa Liberal Party members at pumirma ang nasabing bilang ng mga kongresista para sa Manifesto of Support para kay Romualdez. Kailangan ang 285 na bilang ng mga kongresista para makuha ang mayorya ng 317 na bilang ng kongresista para sa 20th Congress. Isa ako doon sa nag-sign na ng Manifesto of Support sa retention and continuity ng current House leadership sa pamumuno ni Speaker Romualdez. No, I think ang number na ngayon ay nasa 200 plus, 80 plus. No, hindi lang ako I'm not particular with the exact number. Bukod sa pagsunod at pagpasa ng mga batas base sa legislative agenda ng Pangulo, patunay rin daw ang pagiging consensus builder ni Speaker Romualdez kung bakit suportado pa rin siya ng mga kongresista sa papasok na kongreso. Well, it only speaks about the kind of leadership that Speaker Romualdez has displayed for the past 3 years amidst all the political the climate money that we are in right now, the political money differences in attacks, etc. He has proven and he has displayed consistently the stability. Sa pagbabalik sesyon sa June 2, target ng Kamara na magsagawa ng pagdinig ang Quadcom at Tricom. Ito'y upang magkaroon ng pagkakataon na makapagsumite ng report ang mga komite tungkol sa susunod na hakbang at kung ano ang panukalang batas na... Yan po mga tambay. Nakita niyo po leadership daw po. Matindi. Ano po ba leadership? Di ba? Money. Puro money. Puro pera ng taong bayan. Kaya po ang nasusunod po sa ating bansa, mga politiko. Saka makapangyarihan po talaga ang speaker Kung ang Senadora Amy Marcos po ang paniniwalaan natin, yan po ang nagpapatakbo ng bansa ayon po sa kanya. Isang Romualdez, isang Araneta. Kaya po nakita niyo po, ang Pangulong Marcos ay parang hindi Pangulo. Dahil nakikita niya po ang napakalaking issue ng korupsyon sa institusyon po ng Senado at Kamara. Meron po ba siyang ginagawa aksyon? Nada. Wala. Hinahayaan niya lang po na ang taong bayan ay galit na po ang majority ng taong bayan dahil sa nangyayaring issue ng korupsyon, lalong-lalo po sa budgeting. May issue pa sa Korte Suprema, hindi natin malaman kung bakit napakatagal ng aksyon. Bakit kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Di po ba? Kaya po ito po mga tambay, ito pong nangyayari sa Kongreso. Expected na po natin ito dahil yung sinasabi ni Senadora Amy Marcos ang nagpapatakbo ng bansa, hindi na po ang Marcos, Araneta at Romualdez na.
Ayon po sa senadora yan, Amy Marcos. Kaya dito po sa nangyayari po sa ating pong bansa, lalo sa institusyon ng Kamara, expected na po natin yan na hindi mawawala sa pwesto yan. Dahil unang-una po, gustong-gusto po ng mga congressman yan na mga corrupt di umano, magnanakaw di umano, magahaman sa pera ng bayan di umano. Gustong-gusto po nila yan. Dahil po, dinala lang po tayo saan? Sa isang damukal na puro ayuda di umano. Di po ba? Yan po ang mga programa. Paano hindi magugustuhan ng mga congressman na corrupt di umano yan? Sila hawak ng pera. Lalo sa ayuda. Nakita naman po natin nung halalan, halos sila po nagpapamigay ng pera ng ayuda. Di po ba? May mga congressman tayo nakita. Yung mga nasa Batangas, sila pa nagpapamigay. Parang mga Santa Claus. Kung magpamigay, kala mong pera nila. Di po ba? Gamit na gamit nga daw sa vote buying. Di po ba? Kaya nga dito po mga tambay, ang may gusto lang po sa speaker mga corrupt di umano, mga buhaya, mga swapang, mga ganid di umano sa pera at kapangyarihan. Sila lang po ang may gusto riyan. Yung sinasabi nila 200 plus, 270 o 280 plus na raw, makuha yung majority numbers. Ibang klase. Ibig sabihin, pagka ganun pala kalaki, halos lahat pa ng representative congressman sa institusyon na pinakabulok at pinakakurap, mabibilang mo na lang pala sa daliri mo ang matitinurian. Kung 280 plus ang sumasang-ayon dito sa pinaka-worst at pinaka-kurap at pinaka-bulok na institusyon na sa pangunguna ng tinatawag na tambaluslos ng Vice President, di napakarami po pala dyan ang bulok na congressman ayon sa dating Pangulong Duterte. Di po ba? Napakarami pala. 317 lang po sila. Di ilan lang po pala matinurian. Kung paniniwalaan po natin dyan, no? Si Congressman Adjong ng Mindanao. Di po ba? Halos lahat po pala dyan. Puro buhaya di umano. Gahaman. Naglilingkod sa pera. Naglilingkod lang po sa sarili nila, hindi po sa taong bayan. Naghihirap ang bansa, naghihirap ang mga Pilipino, hirap na hirap sa nagmamahalang bilyen, hirap na hirap makakuha ng trabaho ang mahigit 100 milyong Pilipino sa ating bansa. Pero sila, puro pamumulitika at korupsyon ang inaatupag sa ating bansa. Yan po ba ang tunay na lingkod bayan, mga kabayan? Sila po ba? O lingkod pera lang sila o lingkod kapangyarihan? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kaya dito po mga kabayan, no? Kung totoo yung pinagsasabi nitong mga ito, itong mga congressman na ito, ilan lang, 285 daw o 200 plus ang mga pumirma, sumusuporta. 317 mga tambay. Di yung nasa 30 o 20 plus lang matitinong congressman dyan. Ganun po ba? At halos lahat puro corrupt di umano. Nakakahiya ang ating bansa. Nakakahiya sa buong mundo ang ating bansa na ganitong klaseng mga politiko meron pala tayo. Puro gahaman, di umano. Sakim. Pagdating po sa kapangyarihan at pera, hindi po sa paglilingkod. At para pabutihin ang sitwasyon, paunlarin ang ating bansa at bigyan ng magandang buhay, trabaho ang ating mga kababayan. Hindi po pala ganun. Ang hangarin lang pa po pala nito, itong 200 to 300 plus, o 200 plus na mga congressman ay puro pang sarili, lalong-lalo yung sinasabing tambaluslos na nagpapatakbo na raw po ng bansa at kasama isang Araneta ayon sa kanyang ayon sa kanyang pinsan na si Senadora Amy Marcos. Yan po yung pinahayag nung halalan Nakakalungkot po, napakakawawa ng ating bansa. Meron tayong pangulo na hinalal, pinagkatiwalaan natin wala palang yagballs. Hindi pala siya nagpapatakbo. Kaya po yung mga issue ng korupsyon, hindi niya po ito masawata. Hindi niya kayang palitan para mabago ang sitwasyon at mabawasan ang korupsyon sa ating bansa. Hindi 3 taon niyang hinayaan ang issue ng korupsyon sa institusyon na yan. Walang imik. Okay lang. Dahil pati sila ay meron karga-karga na issue ng korupsyon. Kaya magkakasabwat po pala. Di umano silang lahat. Kaya pati ang ating mga men in uniform ay priority nila. Kaya nananahimik po ang karamihang nating mga general,
Yung mga malalaking estrelya, yung mga 3, 4, 2 estrelya, 1 estrelya, hindi naman lahat. Majority lang yata. Tahimik, kaya nagkakaganito ang ating bansa. Lumaganap ang problema, kahirapan, korupsyon, pamumulitika, may issue pa ng pulburon. Wala, tulog. Kaya naghahari po ngayon. Naghahari sa ating bansa, nakabalik sila. Ayan, yan po dadanasin natin. Ang ating mga buwis, pagpipiesta na naman po. Ang ating mga buwis, taon-taon, malapit na naman po silang gumawa ng budget. Hindi pa tapos maresolba ang 2025 national budget. Wala pang nilalabas ang Korte Suprema. Yung ginawa po nilang may issue sa GAA, gagawa na naman po ng national budget yan. Tuwang-tuwa na naman po ang mga buhaya, di umano. Tuwang-tuwa dahil budgeting na naman. At sila na naman po, kung totoo na ang makakabalik na naman ang tambaluslos na tinatawag ng Vice President, tuwang-tuwa na naman po, di umano ang mga buhaya. Tuwang-tuwa na naman. Ang mga buntot niyan, mga talagang napakalalakas pong humawi yan. Ang mga buntot sa tuwa. Mga bayan, busog na naman sa pera ng taong bayan yata, di umano. Mga kababayan, nakakalungkot lang, Kailan kaya tatamaan ng kukulog at kidlat ang mga buhayang ito, di umano. Hindi kaya. Maraming salamat po. Napakamalas po natin mga tambay. Minalas tayo. Sobra. Nabudol ka na, minalas ka pa. Yun po talaga. Pag nabudol ka, mamalasing ka talaga. Di po ba mga kabayan? Thank you po sa nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga sa tumatangkilik po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan. Maraming salamat po mga kababayan. At sa mga subscribers po natin. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At thank you rin po sa mga biyayang pinagkakaloob po ninyo. Thank you po. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RKAARA, Team 888. Thank you po sa mga biyaya po na inyong pinagkakalob. Ingat po, maingatan nawa po. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At yung panalangin at dasal po mga tambay, sama po natin sa dasal at panalangin ang pamilya Duterte na maingatan po at mailayo po sa mga masasama at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. At tayo rin po, doble ingat po mga kabayan. Ingat po tayo. Maraming salamat po. Sa muli mga tambay, paalam po muna. Bye-bye. Ingat po.